tayo po muna ay manalangin. Yumuko. Yes, Lord God, hallelujah, Father God, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord God, sa gabi ito, sa patuloy, Panginoon, na pag-iingat niyo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God. Lord, Panginoon, sa salita, Father God, na aming tatalakayin, Lord God, ay ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy, Panginoon, na manguna sa aming mga buhay at magliwanag ka, Lord God. Patuloy, Panginoon, na sa lahat, Panginoon, ng nakinig, Father God, at makikinig, Father God, at patuloy, Panginoon, na pagpalain mo, Panginoon, ito. At ibigay mo, Panginoon, ang pagpapala, Lord God, ang pag-iingat, Panginoon, sa kanyang buong pamilya, Lord God, sa kanyang buhay, Father God. Maraming salamat, Lord God. Itago mo po ako, Father God, sa inyong likuran, Lord God, at hayaan mo, Father God, ng karunungan mo lamang, Father God, na siyang patuloy na manguna, Lord God, at makita, Panginoon, sa aking buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo po namin, Father God. Binabalik, Lord God, na maingat, Panginoon, ang aming parasalamat, Lord God. In Jesus' name we pray, Lord God. Amen. Ayan po, maraming salamat po sa pagkakataon muli na ako po ay naanyayahan na magbahagi ng salita ng Diyos. At tayo nga po ay nasa ika-32 yugto na ng self-prayer and fasting for the nation po natin. Tayo po ay may tema na ang aking kwento ng pagdidisipulo. Ano daw po ang maibabahagi mong kwento tungkol sa iyong di malilimutang karanasan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa pagdidisipulo mo na makainganyo at makapag-bless sa marami pang iba. So ako po, natatandaan ko pa po dati yung nag-i-start pa lang kami na mag-disciple or mag-D5. Lalong-lalo na po yung mga panahon. Siyempre, hindi pa po ako ganong ka-confident na mag-share ng salita ng Panginoon. So, ano nga ba yung mga nagiging hadlang? Bakit tayo natatakot na magbahagi ng salita ng Diyos? Usually po kasi talaga, meron po tayong fear. Ayun po yung fear na nagiging hindran para tayo ay magbahagi ng salita ng Diyos. So, ano nga ba yung mga dapat natin gawin para mapagtagumpayan natin yun? So, marami daw tayong mga common problem bakit tayo sa sarili natin is hindi makapag-share ng salita ng Diyos o makapagbahagi, makapag-disciple sa ibang tao. So, ako personally po, yung habang nag-disciple po kami, lahat po yan is naranasan ko yung takot, especially yan po yung unang-unang naranasan ko kasi nga po is baguhan pa lang ako at wala pa talagang experience sa mga ganyang bagay. So, may mga pagkakataon po talaga na napanghihinaan ako ng loob para magbahagi ng salita ng Diyos at wala pa gaanong kakayahan at puro sarili ko lang nung iniisip ko na baka nakakahiya kasi nga baka mas magaling pa yung kausap ko, tapos mas magaling pa pala sa bibigyan na kausap ko ay yung magbabahagian ko is may kaalaman pa na mas higit pa sa akin. Kaya yun yung mga nagiging katanungan ko kapag nagdisipulo kami. Talagang maraming takot na nagbibigay sa atin para tayo ay mapanghinaan ng loob. So, sa akin, usually o sa lahat, marami tayong mga bagay na nagkakaroon ng problem or common reason bakit tayo natatakot o nahihiya na magbahagi ng salita ng Diyos. So, meron nga daw po dito nung unang-una pong rason bakit po tayo napanghihinaan ng magbahagi ng salita ng Diyos dahil sa takot po. Takot po na baka ma-reject po tayo, takot po na baka may masabi yung ibang tao at makita nila yung kahinaan po natin na nung luma natin pagkatao. Yun po yung usually na kinakatakutan natin or nahihiya tayo kasi hindi tayo magaling magsalita, hindi tayo ganun kagaling magbahagi ng salita ng Diyos. So yun yung mga common problem natin bakit tayo nahihirapan or nagiging hadlang yung para tayo ay magbahagi ng salita ng Diyos. So, ayun nga po, ayun po yung fear natin. Pero,
Diba? Ayun nga po nung palagi sinasabi ng Panginoon sa Isaiah 41 verse 10, do not fear for I am with you, diba? So ayun po talaga yung unang pinanghawakan kong verse sapagkat ako alam ko po personally sa sarili ko is napakamahiyain kong tao talaga. Totoo po yan. Talagang siguro hindi mo talaga ako mapapalabas ng walang dahilan. School lang, tapos uwi na, ganun. Usually ganun lang lagi kong ginagawa. Kaya talagang yung mga bagay na ganyan talagang nakakahiya po na para sa akin nung magbahagi ng salita ng Panginoon kasi nga hindi ko pa rin siya natatry at bago pa lang din po akong Kristyano noon. So ano pa ba yung mga ibang dahilan para magkaroon tayo ng hindran na magbahagi ng salita ng Diyos? Pangalawa po is financial. Yan po. Sa akin po talaga is naranasan ko po yan, yung financial problem talaga na pag magbabahagi ka ng salita is walang wala ka. Kasi nga kami, estudyante pa lang that time, lalo po yung sa amin sa CLF na botas is talagang kakaunti lamang po yung mga leaders po na may trabaho at mayroon po ay usually po iba is nag-aaral pa. So isa na rin po ako doon na graduating pa lang po is nag-OJT. So talagang hirap din po kami sa financial at ayun din po isang dahilan bakit po natatakot kami or nagkakaroon kami ng doubt na mag-disciple kasi nga po wala po kami pera at wala po talagang minsan nag-finance sa amin kasi nga hindi naman po gaanong kalakihan yung nakukuha naman po sa church na pang support kasi nga po medyo maliit pa lang po that time yung simbahan po ng CLF na botas. So isa po sa rason din po na nakita ko yung mga panahong kami po kayo nagdi-disciple is yung financial problem po talaga. Usually po talaga sa amin po wala pa po talaga kami as in kakayahan, baon pa nga lang po namin is hirap na po kami. So paano pa po kaya yung financial na ipoprovide namin po sa mga kabataan na inaay namin kung wala po kami pagpakain o pamasahe pa lang po sa kanila, wala na po kaming ma-provide. So napakahirap po talaga kasi estudyante pa lang po kami and then yung that time na leader po namin na si Ate May is wala pa po talaga siyang trabaho. Talagang nag-commit po talaga siya na mabuo po talaga yung mabuhay po yung D5 po sa CLF na botas kasi po talaga yung mga youth na din po is talagang wala na rin pong gaanong active. So siya po, kahit gusto niya mag-aral or magtrabaho, talagang nag-commit siya, nag-full time siya sa pagdidisipulo sa Panginoon. At kami nga rin po yung isa sa napili niya na itry yung kakayahan namin na makapag-share ng salita ng Panginoon sa mga kaibigan namin at sa mga kaklase namin. So that time, napakahirap po talaga. Wala po kaming gaanong financial, talagang maglalakad po kami. Ako po personally galing pa po akong OJT noon that time and then lalakarin ko po mula hanggang Dalagang Bukid hanggang mula dito sa Agora kasi nga po is wala na rin po talaga akong pera noon that time. So pagkatapos po noon is bibili lang po kami ng tinapay lang po para ipakain po namin sa mga kabataan po na inaayip po namin. So napakahirap po kasi malayo rin po yung naging target namin sa aming campus ministry sa Arellano nga po sa aking kapatid. Doon po kami nagsimula talaga na magbahagi ng salita ng Panginoon sa campus po ng Arellano. So napakahirap po kasi nga po wala kaming financial na pang-provide po. Talagang limited lang po yung mga pera po na nilalabas namin. Minsan po hinihingi pa rin po namin yun sa magulang po natin. Kasi nga po, wala po talaga kaming nakakayahan na mag-provide that time kasi nag-aaral pa lang po kami at sa atin may wala rin pong trabaho. So napakahirap po at nagiging ano rin po sa amin yung burden kasi nga po nakakahiya kasi mayroong mga kabataan doon na inaay namin pero wala po kami mapakain na tinapay lang, wala pang soft drinks or pang tubig. Kaya talaga nakakaiyak po talaga. So ayun po yung mga nagiging dahilan natin bakit
sabi niya nga po sa Philippians 4:19, and my God will supply all your needs according to His rich in glory in Christ Jesus. So that time po na talagang parang ang hirap ng mga sitwasyon, wala kang pera, at talagang tinitiis mo lang na may time pa nga po na limited lang po yung nabili po namin tinapay kasi hindi po namin akalain na gano'n na po pala talaga mahal yung hopya na 10 piso po na dating mga tig-3 lang, pero yung bumili po kami is 10 pesos po sa bakery na nabilihan namin, kaya that time po limited lang po talaga yung tinapay, and then galing pa po akong OJT that time at hindi pa po talaga kumakain. So nagpapayan na po talaga kami noon para lang hindi nakakaya sa tao po na talagang tinatarget namin. So let's move on po. Ayan po, ano po ba yung unang rason natin? Yung una po is yung takot, and then yung pangalawa po is yung financial. So meron po yung pangatlo na common reason bakit po meron po tayong hindrance na mag-share ng Word of God. So ang pangatlo po is yung time. Ayan po talaga po yung isa rin po sa kalaban natin yung time. Usually po lahat po sa atin is napaka-busy po talaga, bukod sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, marami pang bagay tayong pinagkakabalahan. Kaya minsan po tayong naiisip natin na huwag na lang tayong magbahagi ng salita ng Panginoon kasi nga wala na rin po tayong time. At talagang yung time lang po natin is para lang po siguro iniisip natin kung hindi pa tayo gaanong kalalim sa Panginoon. Iniisip natin is yung pang sarili natin na oras, yung pang araw-araw na routine na ginagawa natin. So ayan din po yung naging common reason. Ako personally, ayan din po yung na nakita kong dahilan, hadlang para magbahagi tayo ng salita ng Panginoon. Yung time po natin, talagang napakahirap po kasi nga personally din po at that time sa akin, yung oras po talaga bilang graduating student ka is talagang napakahirap po ano po yung oras mo, kung paano mo siya i-fix, kasi nga talagang kapag ikaw po is graduating ka sa OJT ka pa po, ay meron pa po minsan pagkakataon na ano ka po, nag-overnight ka po para po sa thesis. Talagang napakahirap po isingit yung pagdidisipulo. Monday to Saturday may pasok ka, and then pag out mo pa ng OJT mo, meron pang mga ibang activities na kailangan mong asikasuhin. So ayan po talaga yung naging kalaban ko, or magiging kalaban talaga ng bawat isa sa atin, yung oras po talaga. Kung hindi po natin talaga time management, yung mga dapat natin gawin, dapat natin i-priority, talagang mahihirapan po tayo na gawing maging produktibo po yung pagdidisipulo natin kung tayo po mismo is walang pagsasaayos sa oras natin, or alamin kung ano talaga yung pinaka-priority natin na dapat unahin sa ating oras. So napakahirap din po na yung oras natin is limited lang, but naniniwala ako sa salita ng Panginoon sa Ecclesiastes na chapter 3 verse 1. Sinabi po dito, for everything there is a season, and a time for every matter under the heaven. So nakakatuwa po kasi alam ko naman po lahat is may season at merong time para po sa lahat dito po sa langit. So kung yung pa lang sa oras na ginagawa natin sa mundo is inuubos natin at hindi tayo nagbibigay ng oras, naglalaan ng oras para sa ating pagbabahagi ng salita or para sa ikaluluwalhati ng Panginoon, diba? Parang just lang din yung time mo, paulit-ulit lang na nauubos yun ng walang kabuluhan. So maraming salamat sa mga salita ng Panginoon dahil sa mga time po na talagang napakahirap or parang gusto mo nang munang aihin po yun, tapos pagpatuloy na lang kapag medyo okay ka na. At
ang Panginoon talaga kumikilos talaga sa buhay natin. So that time, pinili ko na lang na hanggat may lakas ako, hanggat kaya ko pa, hanggat may kaunting oras ako, tinatry ko talagang sumama sa pag-disciple. At talagang tumatakbo kami that time sa aming pupuntahan na target na mga kabataan. So, konting share lang po kasi is napakalayo po naman ng pinupuntahan namin that time. Saan pa po kasi kayo pupunta? Sa may bandang Tansa po, sa may Navotas. So, 6 po ng hapon is out ko po galing sa OJT. And then po, merang maglalakad pa po ako hanggang Dalagang Bukid, hanggang dito sa Agora. And then po, sasakay pa po ulit kami papuntang Tansa. Kaya napakahirap po ng oras po namin kasi nga po, is usually po yung out nila is 6:30 to 7 something po ata nung that time. Depende po sa day po ng schedule nila. So talagang kami po is inahabol din po namin yung oras namin na kahit pagod kami, kahit ano po yung pagod na physical na ginawa namin mula umaga hanggang hapon, hindi na po namin iniisip yun kasi po iniisip po namin is yung oras po na maka-fellowship po namin sila, makasama po namin sila at makabanding po namin sila. So kami po is talagang pagkatapos po, pag-out po namin is diretso na po kami papunta po sa mga kabataan. So napakahirap po pero nakakatuwa kasi ang Panginoon talaga is gumagawa ng way para ibalik yung kalakasan natin. So ano po ulit yung pangatlo natin is yung time po. Yung una is yung fear, financial, and time. And then yung pang-apat po is yung priority. So tayo, maraming priority sa buhay. As in talagang napakaraming priority natin sa buhay. Kung iisipin natin, maraming dapat i-priority kung sa sarili lang natin. Sa pag-aaral, sa family, sa trabaho, sa personal mo, sa personal partner mo, or kung personal mong pangarap, diba? Napakarami natin priority sa buhay. So, ayun din po yung nagiging rason, dahilan bakit nga ba tayo is nawawalan ng pagkakataon na magbahagi ng salita ng Panginoon o mag-reach out ng ibang tao. So ayun nga po yung isa sa priority natin, diba? Tayo usually kung priority natin yung sarili natin, yung ibang tao o yung pangarap natin, talagang wala talagang hindi talaga tayo magkakaroon ng bunga na sa mga target natin na mga kabataan o tao kung tayo mismo is iba yung pinapriority natin. Ano nga ba yung dapat nating priority, diba? Siyempre, yung dapat nating priority is yung sa ikalulugod ng Panginoon, yung kung paano tayo makapaghugot ng kaluluwa ng ating mga kabataan o mga kapwa natin na mananampalataya para magkaroon tayo ng maihahandog sa Panginoon, di ba? Yung mga time na tayo is nahihirapan na magkaroon ng lakas ng loob para mag-start na magdisipulo kasi nga iba rin yung priority natin. Dapat ang priority natin is palagi si God at ang gawain niya, di ba? So, sabi nga po dito sa Proverbs 3:6, sabi dito, in everything you do, put God first. Diba? Ano sabi? Put God first daw po. Amen. And He will direct you and crown your efforts with success. Diba? Tayo sa buhay natin, ang linaw-linaw dito sa sinabi ng Panginoon, Proverbs 3:6. And everything you do, put God first, diba? And He will direct you and crown your efforts with success. Yun, diba? Napakaganda, put God first in everything you do. Diba? Tayo napakarami natin priority. Diba?
para saan ba yung mga priority natin, di ba? Para sa kagaganda ng buhay natin. So, why not, ang priority natin is ibigay natin sa Panginoon at unahin natin siya, di ba? Di ba naniniwala naman tayo na kapag ang Panginoon ang inuman natin, hindi tayo mahuhuli, di ba? So, bakit tayo natatakot na unahin ang gawain ng Panginoon, di ba? Bakit tayo kailangan matakot? Bakit kailangan natin i-priority yung ibang bagay at isang tabi yung gawain ng Panginoon? Kung alam naman natin na kapag inuna natin ng Panginoon, ang lahat ng ating gagawin ay magiging maayos at maganda. Diba? So, marami talagang bagay na ginagawa ang kaaway para tayo mismo isumuko at maging stagnant lang sa ating pananampalataya sa Panginoon. So, ano nga po yung ulit na isang hadlang is yung priority po natin. So, ilan na po yung nabanggit ko. Una po is yung takot, yung fear po natin. And then pangalawa po is yung financial. And then pangatlo po yung time natin. And then yung pang-apat po is yung priority. And for the last po na i-share ko po based on my experience po, yung simula ako po is nag-start na mag-disciple is yung ating commitment po. Commitment. Ayan. Tayo sa sarili natin, kung tayo mismo is walang commitment sa pag-disciple, wala po talagang mangyayari sa atin. Wala po talaga kahit anong pilit ng ibang tao sa atin. Kung tayo mismo is walang commitment, baliwala po lahat yan. Yung commitment po, between you and God po yan. Di ba po? Between you and God po yan, yung commitment po natin. Kaya wala po tayong idadahilan na mag-commit ka ngayon, tapos sa susunod pag napagod ka, hihinto ka na. Di ba? Hindi tayo nag-commit sa tao. Laging tatandaan yan. Hindi tayo sa tao nag-commit, kundi sa Panginoon. Kapag once na sinira natin, binali natin yung commitment na meron tayo sa Panginoon, tayo po ay nagkasala sa Panginoon. At doon po siya nasasaktan sa mga bagay po na kinumit natin, but still we failed Him, diba? So, napakahirap po mag-commit sa Panginoon, lalo na kung ikaw po mismo sa sarili mo is hindi mo talaga binibigay yung 100% na meron ka, na ayaw mo mag-grow na kasama ang kapwa mong pananampalataya, ayaw mo mag-try ng ibang mga bagay, ayaw mo magkaroon ng paglago sa iyo ng spiritual. Diba? Kung ikaw mismo sa sarili mo ayaw mo i-commit yung time mo, yung financial mo, yung takot mo, yung priority mo, kapag hindi mo lahat kinumit yan, baliwala lahat ng pinaghirapan mo. Kailangan pag nag-commit ka, kung ano yung pinumpisahan mo, kailangan tapusin mo yun kasama ang Panginoon. So, amen po ba? Kailangan po natin mag-commit 100% sa Panginoon. So, ano nga po yung sinabi sa Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Diba? Napakagandang salita ng Panginoon. Commit to the Lord whatever you do. Lahat ng iyong gagawin, i-commit mo sa Panginoon, and He will establish your plans. Diba? Napakaganda. Marami tayong plano sa buhay. Marami tayong kinukumit na bagay na hindi naman talaga sa ikalulugod ng Panginoon. So tayo, minsan sa sarili natin, talaga marami tayong mga bagay na nais marating, maraming ma-achieve, but the same time, nakakalimutan natin yung Panginoon. Yung mga kinumit natin na mga responsibility sa Panginoon. Diba? Kasi nga, napakarami na tayong mga bagay na iniisip, mga bagay na dapat unahin, mga bagay na paulit-ulit natin na ginagawa, na akala natin is nakakapagod. Pero kapag ang gawain ng Panginoon ang inuna mo, kahit ito ay paulit-ulit,
napapasaya pa rin nung spiritual natin kasi nga alam natin sa sarili natin na napapasaya natin ng Panginoon. So, ayun po yung huli po na naging personally na experience ko po, yung habang ako pa lang po is nagdi-disciple. So, ayun po yung 5 na lagi niyong tatandaan na nagiging hadlang para tayo is magkakabahagi ng salita ng Diyos. Yung muna is yung financial, yung fear, and then yung financial po, yung time, yung priority, and then yung commitment po. Yung po yung 5 naging nakita kong rason upang maging hadlang yung mga panahong kami po ay nagdidisipulo. Ayun po yung personally na na-experience ko. So, ang mapapayo ko lang po sa mga nagdidisipulo po o nag-isip pa lang po na mag-disciple, naway mabless po kayo sa mga narinig po ninyo na salita at nakakatuwa po kasi yung time yung ganong pong experience po namin is nagbunga naman po. So ako po personally talagang ipapatotoo ko po yan na glory to God kasi nga yung po yung time po na ginawa po namin yung pag-disciple o pag-uumpisa po ng D5 is nagkaroon po talaga ng bunga. Yung inaayos po namin ng mga tao is talagang nagsimba na rin po sila ngayon at ngayon po is ginagamit na sila ng Panginoon. So nakakatuwa po kasi that time talagang hindi po namin inisip yung mga bagay na nagiging hadlang para tayo is magbahagi ng salita ng Diyos. Oo, mahirap talaga kung iisipin natin, napakarami nating takot na pinanghahawakan nung time natin, talagang akala natin wala nang paglalagyan sa sobrang kabisihan natin, tapos ang financial natin, natatakot tayo na baka kapag iwan natin yung Panginoon, yung pagsunod natin sa Panginoon at iniwan natin yung pinagkakitaan natin, yung trabaho natin, natatakot tayo na baka hindi tayo makakain ng maayos at mabili yung pangangailangan natin. Pati yung mga bagay na pinapriority natin, yung mga pangarap natin sa buhay, ay yung mga naging hadlang bakit tayo mismo is hindi makapag-commit sa Panginoon at sa kanyang gawain. And then lastly po is yung commitment po talaga natin na between God na kahit ano po yung push ng ibang tao sa atin, kung mismo sarili natin hindi tayo mag-commit, wala po talaga yan. Example na rin po sa akin, di ba? Nag-OJT pa lang po ako noon that time, and then talagang pag-graduate pa lang ako. Siguro kung hindi ako nag-commit noon and then sinabi ko na next time na lang yun, siguro kapag nakagraduate na ako, may trabaho na, sa ako mag-commit sa Panginoon. Naging yun yung naging mindset ko, pero habang tumatagal, talagang nauunawaan ko at hindi ko binibigyan ng opportunity yung kaaway na ayun yung kairaling kong desisyon. So kapag mayroong mga pagkakataon na ganito, go to the flow lang ako, basta't alam kong gawain sa Panginoon, talagang go lang talaga ako, talagang kahit hindi ko alam kung ano yung mga dapat gawin, talagang nakikisabay lang ako kasi niniwala naman ako na kapag tungkol sa Panginoon yung ginawa natin, talagang i-bless po tayo. Kaya ako kung may mga ganyang bagay talaga, as in mga activities, mga bagay na alam ko makakatulong sa akin sa paglago sa spiritual, talagang hindi ko talaga inuurungan yan. Kahit mahirap at napakadaming hadlang, talagang tinatry ko pa rin na unahin yung gawain ng Panginoon. So, ayun po yung mga bagay na na-experience ko personally habang kami pa lang po is nagsisimula na mag-share ng salita ng Panginoon, lalo-lalo na po sa mga kabataan po. So, nakakatawa po kasi nga yung mga kabataan po talaga na tinarget namin sa Tagatansa po, yung mga klase ng kapatid namin is talagang makikita mo na
ginamit na ng Panginoon ngayon. Hindi mo akalain na gagamitin kami ng Panginoon upang sila mismo is makakilala. Napakahirap kasi that time po talaga is walang-wala ka talaga. As in, wala kang gaanong kaalaman, lalo na sa pagbabahagi ng Panginoon kasi nga, ikaw mismo is nasa learning process ka pa rin ay isa ka pa rin kabataan na nais mo rin ma-feel ang salita ng Panginoon. Pero nakakatuwa kasi may mga leaders na tinuturuan ka para mag-grow, hindi maging stagnant yung pananampalataya mo, yung spiritual mo. Kaya nakakatuwa kasi nga na-experience ko yung ganung bagay na may mga tao na tumutulong sa'yo upang mapalago yung spiritual mo. Sabi nga talaga, nakakatuwa talaga na magpalakasan talaga sa mga taong kapwa mo pananampalataya kasi nga kayo na lang yung magtutulungan at magtutulahan para lalong magpalakasan kayo sa tuwing nanghihina kayo, diba? So, yun po yung may share ko at nakakatawa po kasi nga may mga tao po na talagang pinakilala sa'yo ng Panginoon. That time, marami po talaga kami kabataan na mga target po that time, pero yung iba po is sa umpisa lang ganun po nag-ano sila nag-try, and then hindi no iba po hindi nagtagal ganun po. Yung iba naman po is talagang medyo matitigas po talaga. Maraming hadlang po talaga, iba't iba talaga po yung ugali ng tao, pero di ba nga gawin lang po natin yung part natin, gawin natin yung mga alam natin na para sa Panginoon. Taniman lang natin sila ng Word of God, ng mga bagay na makalangit, at naniniwala tayo na in the right time si Lord na bahala na magpalago nun, di ba? Iba yung nagtatanim, di ba? Iba yung nagpapatubo at si Lord yung nagpapalago. So kahit may mga ganung bagay na may mga nawala, di ba? Pero naniniwala ako na meron kami na itanim doon sa mga tao na yun. At alam kong hindi ngayon or hindi man na nag-work yun, at least ginawa natin yung part natin, di ba, bilang isang Kristiyano. So, meron pa rin good side doon kasi nga hindi ka sumuko, and then kahit pa paano, di ba, meron pa rin mga taong natira at nagpatuloy. At ngayon po is nakakatawa is nakikitaan mo sila na lumago spiritually sa kanilang pananampalataya, at ngayon po is ginagamit na sila ng Panginoon. At yung tatlo po na talagang tinarget namin dati na taga-Tansa is meron pong kabataan po na talaga nagpapatuloy hanggang ngayon. Bali po, tatlo po sila doon na taga-Tansa po na talagang na-target po namin. So, isa po doon si Roland, and then po si Miko, and then si Tupi po. So, nakakatuwa po kasi yung mga pagod po na experience po namin dati, talagang nagkaroon ng bunga. Nakakatuwa talaga na kapag meron kang itinanim, talagang meron ka talagang aanihin kaysa naman wala kang ginawa, diba? Anong i-expect mo sa tingin mo may bunga ba na makukuha doon kung wala kang tinanim? So, nakakatuwa kasi nga kahit binhi lang yun na itinanim mo, walang kasiguraduhan kung tutubo ba ito o lalago ba ito, diba? Basta ginawa natin yung part natin na i-share yung Word of God, at si Lord na yung bahala sa kanila. At ayun po yung nakakatuwa na nangyari dahil po meron pong talagang ginagawa ang Panginoon at kumikilos siya. Kaya yun po, sila po ngayon is nasa praise and worship na po, and then yung iba po is na leader na po. Kaya nagagalak po yung puso namin kasi nga po kung titingin po tayo sa mga common reason po natin, tulad po na nabanggit po na 5 common reason po na na-experience ko, ay siguro yun din po yung na-experience ninyo, or yung nagiging hadlang po para maging hindrance po sa inyo para magdisipulo.
yun lang po yung lagi yung iisipin. Di ba? Na kapag doon tayo po lagi nakatingin sa takot natin sa mga negative na magiging bunga, diba? Walang mangyayari sa buhay natin. Dapat nasa laging positive thinking lang tayo na ginagawa natin to hindi para sa sarili natin, hindi para sa Panginoon, di ba? Wala naman tayong karapatan na ipagmalaki lahat ng mga ginawa natin kasi, di ba? Yun yung Panginoon yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. So, kahit ano yung mga ginagawa natin, wala tayong pwedeng pagmalaki doon. Dahil sa Panginoon lang lahat ng mga karapat dapat na papulit para salamat. So, ayun lang po yung may babahagi ko. Naway po may natutunan po kayo na kahit po tayo is may kanya-kanyang rason sa buhay po natin, di ba? Kung lagi po yung paiirahan natin yung sarili po natin, yung mga sariling dahilan po natin, di ba? Wala po talaga mangyayari. Sa pagdidisipulo po talaga, kailangan mo talagang itakwil yung pagkatao mo, kung ano yung takot mo, di ba? Kailangan hindi mo i-idolize yung sarili mo. Kailangan anin mo na yan, alisin mo na yung mga bagay na alam mo hindi sa ikalulugod ng Panginoon, di ba? Kailangan kung tayo is follower of Christ, kailangan natin takwil yung sarili natin, patunayan palagi kung ano yung pinapagawa niya. Kahit alam mong mahirap, di ba? Pero sa Panginoon walang mahirap niyan. Kung marami mga hadlang na natatakot ako, paano yung ganito, paano pag naiwan ko itong ganon. Sana hindi na yung maging mindset natin. Sana laging bahala ka na, Lord. Alam ko kung ano yung pinapagawa mo sa akin. Alam kong tutulungan mo ko at magkakaroon ito ng magandang bunga. Hindi ko man makita ngayon yung dahilan bakit kailangan kong pagdaanan to, piliin yung mga bagay na mahirap i-priority. Pero naniniwala tayo na kapag tungkol sa Panginoon yung ginagawa natin, wala tayong lugi. Kaya kung may mga bagay tayo na nagkakaroon ng doubt sa sarili natin na susunod ka ba sa Panginoon, mga ganung bagay, patuloy na pagkatiwala natin sa Panginoon. Laging tatandaan, put God first. Yun lang yung pinaka-key para tayo is hindi maligaw o hindi masilo ng kaaway. Kasi kung tayo titingin tayo sa sarili natin, personal natin na laging ginagawa sa buhay, talaga nakakapagod at nakakapagod talaga. May mga time na napangihinaan tayo ng loob, pero patuloy lamang tayong na manghingi sa Panginoon ng wisdom, ng knowledge, ng kalakasan, ng kaaliwan muli at dama natin yung pag-ibig na meron tayo sa Panginoon upang ibahagi yung salita ng Panginoon. Huwag tayo mapagod na i-share iyon sapagkat ang Panginoon is napakabuti niya sa ating buhay. Pinabago niya tayo at natutuwa ako dahil alam ko na sa sarili ko, sa buhay ko, sa pamilya ko, sa trabaho ko is may ginawa ang Panginoon. Natutuwa ako dahil sa mga pinagdaanan ko personally, napakadami talaga. Hindi ko nakakalain na darating ako sa point na ganito ako, magiging ganito ako. Hindi dahil sa sarili ko, dahil sa tulong ng Panginoon. Siguro, kung sarili ko lang yung inisip ko or pinuna ko, siguro wala akong ngayon dito. Iba yung ginagawa ko, iba yung priority ko. Kaya, proud ako na nakilala ko ang Panginoon sa lahat ng mga challenge na pinapagawa ng Panginoon. Natutuwa ako dahil tinake ko yun as a opportunity. Diba? Kaya kung tayo man ay nahihirapan na magbahagi ng salita ng Panginoon kasi dahil sa napakarami nating mga rason sa buhay, walang katapusang rason sa buhay, titry naman natin na yung laging reason para sa Panginoon, yung lagi natin uunahin at gagawin. So, amen po ba? Ayun po, maraming salamat po sa pagkakataong ito na nabahagi po yung
tao at ginamit din ako ng Panginoon para sa ibang tao. Kaya ayun po lamang ang babahagi ko sa araw na ito. Naway may matutunan po tayo na aral at may apply po natin ito sa pagdidisipulo natin sa bawat isa po na kakilala natin. So ayun lang po, maraming salamat po. Naway na-bless po kayo sa araw na to. At para po sa pagtatapos po, tayo po is manalangin. Bless Lord God, hallelujah, Father God, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat patuloy, Panginoon, na kami ay binabago mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa patuloy, Panginoon, na pag-iingat, Lord God, sa blessings, Lord God, na ipinakahalo mo sa amin, Lord. Maraming salamat, Lord God. Kulang, Lord, ang mga salita, Lord God, na aming binabanggit, Lord God, kung gaano kakabuti, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. Kung wala ka, Panginoon, ay wala rin kami, Father God. Maraming salamat, Lord God, sapagkat pinaparamdam mo, Lord God, yung pag-ibig mo, Lord God, yung kalakasan mo, Lord God, yung pagmamahal mo sa amin, Lord God. Maraming salamat, Lord God. Napakabuti mo, Panginoon. Dakila ka, Father God. Marapagdawat, Panginoon, na ikaw lamang, Lord God, ang aming pinupuri, Panginoon, at pinapasasalamatan sa aming buhay, Panginoon. At sa Panginoon, kung iisipin namin, Lord God, ang dati namin buhay, Panginoon, kumpara ngayon, Lord God, we are blessed, Panginoon. Pagamat sinusubok kami minsan, Panginoon, ng mga maraming bagay, Lord God. Alam ko, Panginoon, na ikaw yung kasama namin, Lord God, at ikaw yung magtatanggol sa amin, Lord God. Kaya, Panginoon, salamat, Lord God, sa kalakasan, Lord God, sa mga patuloy, Panginoon, na pagpapalan na